Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin kapapasok lang. Junior na konsensya na. Nako talaga ba? Utak sa palpak na flood control ipapakulong. Tamba nataranta na. Nako. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan yan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto nga, no, simulan po natin dito sa flood control project na ito mga kababayan. Eto, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Kinwestiyon naman ng ilang mambabatas kung saan napupunta at saan ginamit ang pondong laan para sa flood control project ng gobyerno. Nako po. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, nakalulungkot naman dito. Talagang hopeless case na ba yung baha? Alex, yan nga ang malungkot na pangyayari matapos aminin kanina ng mga opisyal ng DPWH na bukod sa walang konkretong plano, wala raw silang pondo para bumili ng mga dredging machine o yung equipment. Yan ay ginagamit para hukayin yung mabababaw na riverbed. Nako, baka pati dito ngayon mga kababayan na isisi pa rin sa Duterte ito. Nako talaga. Pag ito talaga sinisi pa, talagang mga walang ano na talaga kayo River basin natin dito sa, lalo na sa Metro Manila. Sabi ng DPWH, mula nang mag-take over sila pagkatapos ng Duterte administration, matagal na palang walang ginagawang dredging activities sa ating mga ilog. Kaya yun na nga mga kababayan, pumasok na naman ang pangalang Duterte. Wala raw dredging operation na ginawa ang nakaraang administrasyon kaya ngayon bumabaha. Naku talaga. Tapos pati pa yung Dolomite Beach na yan ay dahilan daw ng pagbaha mga kababayan. Dahil sa pagtanggal ng mga basura ay bumaha tuloy sa kanilang lugar. naging mababaw ito at mabilis tumaas ang tubig baha. Sabi ni DPWH Secretary Emmanuel Bonoan, ang mahigit 5,500 flood control projects na iniulat ng Pangulo sa kanyang zona nitong Hulyo para sa immediate relief lamang. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong zona ay patsi-patsi lang. Inamin, So yan mga kababayan, patsi-patsi lang pala yung 5,500 flood control projects na yon. Marami pa naman ang umasa doon. Well anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Comment nyo na lang po. At eto mga karibin natin, pasadahan po natin ang mga ilan, no? Sa mga nag-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Unahin po natin itong lakihan po natin to. Yan mga kababayan. Sabi po dito sa balita sa JMA News, 17.27 trilyon utang ng Pilipinas kung pagbabayarin ang bawat Pilipino, lalabas na ang bawat isa na mayroong utang na 153,000. Yan mga kababayan. Damay-damay na to. Okay? Damay-damay na po ito mga kababayan sapagkat ikaw na nanonood ngayon, may utang kang 153,000. Ako nga mga kababayan, hindi ko alam kung saan ko kukunin yan . Diba? Paano na lang yung ibang mga kababayan natin na wala talagang kahit isang tuka lang, magbabayad pa ng 153,000 para mabayaran yung 17.27 trilyon na utang ng Pilipinas. Kawawa naman po, di ba? Grabe talaga ito mga karbi natin Grabe itong pangungutang nila, nandadamay pa. Ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong si Jokno. Jokno, pasok. Teka lang, lakihan po natin si Jokno.
Yan o mga kaubayan. Sabi naman po ni Jokno mga kaubayan, naniniwala na si Jokno mga karibin natin at Chel Jokno naniniwala na 80% ng mga Pilipino 80% daw ng mga Pilipino ang gusto nga matuloy ang impeachment. Grabe. Kung 80% po ng mga Pilipino ang gustong matuloy ang impeachment, kakaunti na lang siguro yung busy para sa kanilang pamumuhay, di ba? Kasi wala naman talagang pakialam po ang mga ordinaryong Pilipino dito po sa impeachment na yan. Mas may pakialam pa po, di ba? Mas may pakialam pa po ang mga ordinaryong Pilipino how to survive every single day. Bakit? Sa sobrang mahal ng mga bilihin, iisipin pa ba ng mga Pilipino na mga ordinaryong Pilipino na i-impeach si Vice President Sara Duterte? Iisipin pa ba namin na pag na-impeach ba si Vice President Sara Duterte, bababa na ang mga bilihin sa Pilipinas? Hindi na ba kami maghihirap kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte? Diba? Or kayo lang talaga joke, no? Kayo ng mga kasamahan mo. Tinatawag ng LBM Black, di ba? LBM Black. Yung black nila. Kayo lang ang may interest dyan sa impeachment na yan. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment mo lang at eto, pasadahan din po natin yung iba pang mga nagbabagang balita. Eto Eto naman si teka lang Ito. Ito naman po mga kaubayan. Itong mga 4 na senador pumirma sa resolution para iapila ang Supreme Court ruling sa impeachment. Di ba? Ano kayang naiisip ng mga senador na ito? Mas mataas pa, di ba? Iniisip siguro ng mga senador na ito na mas mataas pa po sila kesa sa Supreme Court, di ba? Ayaw po nilang i-acknowledge, i-recognize yung naging desisyon ng Supreme Court, mga kababayan. So 4 po ito sila. Ito, hindi na natin pagtatakhan ng mga ito. Risa Hontiveros, Bam Aquino, Tito Soto, and Kiko Pangilinan. Ito po ay mga solid po itong mga dilawan, mga kababayan. Baka gustong-gusto lang gumanti ng mga ito kay Vice President Sara Duterte. Kasi pag na-impeach po nila si Vice President Sara Duterte, malamang sa malamang masasaktan po ang kanyang ama na si former President Duterte. Yun po kasing naiisip ko ngayon mga kababayan. Pero sana naman po igalang ninyo, no, ang desisyon ng Korte Suprema, no, para naman respeto din sila. Kasi parang ang batas natin ngayon ay para lang sa inyo. Diba? Pag hindi sang-ayon sa inyo ang desisyon, gumagawa kayo ng paraan para talaga sumang-ayon sa inyo ang desisyon. Diba? Ang ano lang naman natin dito, ang gusto natin i-point out, respect, no? Respect the decision of the Supreme Court. Kasi kataas-taasan na po yan mga kababayan. Diba? Ay, grabe talaga. Ano po ang inyong masasabi dyan mga ka-review natin? I-comment po na lang. At eto, pasadahan din po natin ito. Ito pong si Cayetano mga kababayan. Ito naman po ang kanyang naging pahayag. Sabi po dito ni Senator Alan Cayetano, sa tagal ko na, ito talagang makaka-relate kayo dito. Sa tagal ko na sa Congress, more than 2 dozen zonas, parating ipinagyayabang sa midterm yung laging bumabaha ng project. This is the first time na dahil sa project bumaha. Lagot na. Oo nga no mga kababayan, ilang zona na po ang ating na experience o ating napanood dito po kay
President Bongbong Marcos Jr. Pero hanggang ngayon, uhaw na uhaw po tayo dito po sa sinasabing mga accomplishment report. Kasi di ba nire-report yan eh. Kaya nga SONA, na State of the Nation Address. Ina-address mo sa nation kung ano man yung mga achievement mo mga kababayan. Pero dito, walang bumabahang project na ibinida ng administrasyon or ni President Bongbong Marcos Jr. Ano ba ang ibinida niya? Dahil sa mga palpak na project, kaya bumabaha sa ating bansa. Diba? Totoo. Napaka-realistic po nitong sinasabi ni napaka-factual nitong sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. So ano po ang inyong masasabi diyan mga kababayan, i-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong si Tito Soto. Okay? Ito naman si Soto. Ito ay isang malaking sampal kay Soto mga kababayan Soto walang nakuhang chairmanship sa kahit anong Senate committee. Naku, parang gumaganti yata si Senate President Escudero. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Pero dapat ba talagang walang makuhang chairmanship si Soto? Kahit isa man lang, wala siyang hindi siya naging chairman sa kahit anong committee. Nalugi pa siya ng baguhang senador na si Congressman si Senator Rodante Marcoleta, di ba? Ano ka ngayon, Soto, di ba? Ang yabang-yabang mo kasi, di ba? Ngayon wala kang nakuhang chairmanship. Member ka na lang muna, di ba? Ano pong inyong masasabi diyan kay Soto? Wala na bang nagtitiwala kay Soto kaya ganyan ang nangyari? Or talagang di ba? Talagang gumaganti itong si Senate President Escudero. Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Ito, last po natin pag-uusapan tapos i-play natin yung video kanina. Okay, ito naman po si Tambaluslos. Ito po ang balita patungkol kay Tambaluslos. Sabi po dito mga kababayan ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw. Siya pa talagang nagsilita mga kababayan. Ang kaban daw ng bayan ay hindi dapat ninanakaw. Ayon po yan kay Speaker Martin Romualdez. Oo nga Dapat yun talagang ginagawa ninyo dyan sa House of Representatives. Huwag ninyong nakawin ang kaban ng bayan. Biruin mo sa 17.26 trillion ba yun? 153,000 bawat isang Pilipino ang kailangang magbayad para lang mabayaran yung inuutang nyo tapos wala man lang kaming makikitang project. Mahiya naman kayo. Yan ang sabi ng Pangulo, di ba? Mahiya naman kayo. Ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw. Galing po yan kay Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Patawa rin to. Marami nga ngayon ang umaangal Mayor Magalong, Toby Chanco. Toby Chanco, witness, mga kababayan, ng mga kalokohan ni Speaker Martin, yung 7 million na AX, 7 million na AKAP at 7 million na MAIP. Diba? Pinamimigay. Sa mga gusto niya lang na mga kongresista. Kung ikaw ay kontrapartido at ikaw ay medyo kontra sa mga pamamalakad niya. Gaya po ni Congressman Busita na tinanggalan po ng budget, ganun ang mangyayari sa iyo. Di ba? Anyway mga kababayan, ano po ang inyong masasabi? Mukhang napakalayo po sa katotohanan ng sinasabi ni Speaker Martin Romualdez. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment mo na lang. At ito, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. At ito yung aabangan natin. Ano ba ang kanyang mainit na balita? itong flood control, may babalasa dyan Yan. At ito yung aabangan natin. Ano ba ang kanyang babala ng Pangulo sa mga gumawa ng flood control project pero hindi naman napakinabangan
o talagang walang, kumuha lang ng pera pero wala namang ginawa. Ghost project ang tawag Ghost doon. project. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Kailangan Hala mga kababayan, sa susunod na buwan lalabas at makakasuhan ang mga may sala na lalabas sa investigasyon, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. Ano kaya? Kabado na kaya ngayon si Speaker Martin Romualdez, mga karibin natin? Kinakabahan na yata si Speaker Martin Romualdez at yung kanyang mga kasamahan. Ako po. malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Meron pang sinabi dyan Yan sa mga project, di ba? Oo. Ito naman, yung tungkol sa flood control. Flood control. Kasi talagang minention niya ito Yes. Ito kasi yung sinabi niya na mahiya naman kayo. Lahat na yan di ba? Oho. Lahat na ng proyektong pang... Yan yung last part na yan talaga. Oo. Yung tinukoy na niya yung flood control projects. Oo, pero itong flood control, Oho. may babalasa dyan Yan. Oo. Oho. At ito yung aabangan natin. Oho. Kasi dun sa mahiya naman kayo ay hindi natin makikita kung sino mahihiya doon, di ba? Depende kung walang kahihiyan, Ito ang aabangan natin. Mga walang hiya Control project. Ano ba Nagpalakpakan ang pa, ibig sabihin walang mga hiya. babala ng Pangulo sa mga gumawa ng flood control project pero hindi naman napakinabangan o talagang walang kumuha lang ng pera pero wala namang ginawa. Ghost project ang tawag Ghost doon. project. Ito ang babala ng Pangulo sa inyo, Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Nagpalapakan yung mga pinasasaringan ni President Bongbong Marcos Jr. Hoy, kayo mga tunggrista, kayo po yun. Ba't kayo nagpalakpakan? Iniinsulto nyo ba yung Pangulo? Inuukray nyo ba yung Pangulo? Kung ako yung Pangulo, nagsasalita dyan, tapos pumalakpak ang mga inayuntak na to. Isa lang po ang isipin ko, mga walang hiya kayo. Kayo ang pinasasaringan ko. Nagpalakpakan pa kayo. Di ba? Ginagago nyo ba ako dito? Di ba? Pinaglalaruan nyo ba ako dito? Ganyan nyo po ang mararamdaman ko. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Ayun. Oh. May mananagot, Jen. Yes. Makakasuhan ang lahat ng mga... Kasi pinapakuha niya yung audit yung listahan. 3 years mula sa kanyang administrasyon. Listahan ng mga flood control project. Oho. At ipinacheck niya kung meron ba talaga nitong meron talagang ginawa project. Oho. At hindi lang yun. Siyempre, halimbawa, ang pondo niyan ay 1 bilyon. Tama. As nakita doon, asan yung project? Meron naman, Ayan. Anong ginawa dyan? May isang pump. Pump? Hindi kuryente. Apakamura lang nun di ba? Oo nga, yun ang... Baka pampa na pambomba pa yun. Poso pa yun ako. Nako po. Baka may kakasuhan, kailan ba ito? Ang sabi man niya, meron ba siyang ginawa? Sa mga susunod na buwan. Yan. Ibig sabihin, hindi ito sa mga susunod na taon, Hindi po. This year yan. May deadline, At ang totoo, Nason, kayo ng umaga, binasa natin yung balita, bago pala yung SONA, nag-submit na ang DPWH sa mga pangalan. Ayun sana. Meron na pala silang naunang mga pangalan. Mukhang may ideya na ang Pangulo. Kaya malakas ang kanyang loob na within a month ay mayroon hong mga makakasuhan. Ako nga, challenge ko dyan, Nason, papilahin natin. Papilahin natin. Sino-sino yung mga kontratista na yan? Sino-sino ang kausap ng kontratista na yan? Etc. At dapat, gaya na sinabi ng Pangulo, mapanagot. Kasi kung hindi ito gagawin ng Pangulo,
Sa susunod na SONA niya, wala na maniniwala. Totoo. Wala na. Oo. At saka parang ano yan, parang multo na sunod-sunod sa Yan. kanya kahit saan siya pumunta. di Totoo, ba? totoo. Oo. Eh kasi nga, yung mga naunang 3 SONA, parang ang naku-question na siya doon, di ba? Ibantakay mo yung Pogo. Sa halimbawa ng Pogo, sabi ng Pangulo, December nung taon na yon, dapat wala na. Sabi naman ng mga Correct. taga-Pagcor ba yun? December po, meron tayong honeymoon period pa pala yan. Oo. Simula pa lang yun. Simula pa lang pala yun. Kaya nga, tinatanong nung iba hindi pa pala nahinto. Hindi ho, kasi hindi man agad-agad. May mga kontrata, ang daming katwiran Tinatapos mo na. sinabi na So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa mga balitang ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.